Ang kapangyarihan ng banal na pangalan. Ang banal na pangalan ng Diyos ay may kapangyarihang makaapekto at makapagpabago sa lahat ng nilalang. Ipinakita ito ng kahangahangang si Panginoong Chaitanya sa kanyang paglalakbay patungo sa Sri Vrindavan sa gitna ng masukal na kagubatan ng Jarikhanda. Habang naglalakbay sa madilim at malalim na kagubatan, si Panginoong Chaitanya Mahaprabhu ay lubos na nalubog sa pagsasayaw at pag-awit ng banal na pangalan ni Krishna. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang iba't ibang uri ng hayop, mga leon, tigre, rhinoceros, elepante, cobra, usa, kuneho at marami pang iba. Nang makita ang mga mapanganib na hayop na ito, si Balabhadra Bhattacharya, ang lingkod ng Panginoon, ay labis na natakot. Ngunit dahil sa banal na impluwensya ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, lahat ng hayop ay nanatiling mapayapa na parang nagbibigay-pugay sa Panginoon ng may nakatiklop na mga kamay. Sa isang bahagi ng kagubatan, nakita ni Panginoong Chaitanya ang isang natutulog na tigre sa daan. Nang walang pag-aalinlangan, ipinatong niya ang kanyang lotus na paa sa ulo ng tigre at malakas na inawit ang banal na pangalan ni Krishna. Agad namang nagising ang tigre. Iniunat ang mga paa nito sa ere at nagsimulang umawit ng Krishna, Krishna, nang may matinding kaligayahan. Pumatak ang mga luha mula sa mga mata ng tigre habang sumasayaw ito sa pagmamahal kay Krishna, kasabay ni Panginoong Chaitanya. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, dumating si Panginoong Chaitanya sa isang ulog sa kagubatan at nagpa siyang maligo. Habang siya ay nasa tubig at binibigkas ang Gayatri Mantra, ang mga mababangis na elepante na lumapit upang uminom ng tubig. Natakot si Balabhadra Bhattacharya para sa kaligtasan ng Panginoon, ngunit nanatili siyang kalmado. Sinabuyan niya ng tubig ang mga elepante at hinikayat silang umawit ng pangalan ni Krishna. Nakapagtataka, agad na sumigaw ang mga elepante na Krishna, Krishna, at nagsimulang sumayaw sa labis na kagalakan. Gumulong pa sila sa lupa, lubos na nawadala ng kapangyarihan ng banal na pangalan. Habang patuloy na naglalakbay si Sri Chaitanya Mahaprabhu sa kagubatan, ang kanyang malakas na pag-awit ay nakaakit ng maraming usa na humaling sa kanyang matamis na tinig. Ang mga usa ay nagsama-sama at sumunod sa Panginoon. Sa kamanghamanghang pagkakataon, may 7 tigre ang sumali sa prosesyon. Naglalakad ng magkatabi sa mga usa. Mga hayop na natural na kalagayan ay dapat nilang gawing biktima. Ngunit sa araw na iyon, ang mga tigre at usa ay nagkaisa sa kanilang pagkamangha sa banal na presensya ni Panginoong Chaitanya. Nang makita ang mga usa at tigre na magkasamang naglalakad, binigkas ni Sri Chaitanya Mahaprabhu ang isang talata mula sa Srimad Bhagavatam. Mapalad ang mga hangal na usang ito, sapagkat lumapit sila sa anak ni Maharaj Nanda na nakasuot ng maringal na kasuotan at tumutugtog ng kanyang plauta. Tunay nga, parehong ang mga babaeng usa at lalaking usa ay sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mapagmahal at puno ng paghanga na mga tingin. Chaitanya Charitamrita Madhya 17.36. Nang marinig ito, ang mga tigre at usa ay sabay-sabay na nagsimulang umawit ng Krishna, Krishna, at sumayaw sa labis na kaligayahan.
Itinaas nila ang kanilang mga kamay at sa isang pambihirang pagpapakita ng pagmamahal, niyakap at hinalikan ang isa't isa. Nang makita ang kahangahangang tagpong ito, ngumiti si Sri Chaitanya Mahaprabhu at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Iniwan ang isang kagubatang puno ng pagkakaisa at pagmamahal. Habang naglalakbay si Sri Chaitanya Mahaprabhu sa kagubatan ng Jarikhanda, hindi lamang mga hayop ang nabago ng kanyang pag-awit at banal na presensya, pati na rin ang lahat ng nilalang. Ang mga ibon, kabilang ang mga paboreal, ay sumunod sa kanyang sumasayaw at umaawit ng may kasiyahan. Kahit ang mga puno at baging ay tila nadala ng tunog ng kanyang banal na pangalan at nagpakita ng matinding kasiyahan. Haribol!